Hi guys, today pag-uusapan ulit natin itong price action ni Pi. Within 24 hours, nagkaroon siya dito ng pagtaas ng presyo, 111 ulit. And as per recording this video, nasa 107.15 yung kanyang price action. No? So check din natin dito yung mention natin na oversold. And right now, almost hit yung selling ko dito, which is nandito na siya sa may overbought territory sa 1 hour time frame. Discuss din natin itong pinaka-chart ni Pi dito, 1 hour time frame, no? Pero bago tayo dito magsimula, kung hindi nyo pa na-like itong video na ito, please like this video first, subscribe yung YouTube channel natin, turn on the bell icon para ma-notify kayo dito sa mga updates natin na ginagawa sa ating YouTube channel, guys, no? So for now, punta muna tayo dito sa price action nitong si Pi, no? So meron nga tayo ditong ginawa na executions dahil sa early oversold, and pwede ko na itong ibenta dito. So maybe I'll sell if ever pa na magkaroon pa ng retest dito, kasi ito yung zone na kung saan overbought territory, no? Ito again, itong video natin today is just for ideas lang, for reference, and especially dun sa mga nagtatanong, hope I acknowledge your questions dito. And kung meron kayo mga questions, feel free to comment lang sa comment section ng video na ito. Again, ang ating ginagawang video dito is just to answer your feedbacks and questions. Just want to share my experience, and does not qualify as an investment or financial advice. So punta tayo dito sa kanyang chart. Ayan, so meron tayong mga buy, sell, meron tayong buy, tapos we sell. Try ditong sell as well. So nakapag re-entry tayo 1.6, no? Andyan yung retest sa oversold ng RSI natin. And right now, nasa 1.88. And I can sell naman ito anytime if ever man na umakyat pa yung price action within this area. So, diniscuss natin to oversold and potential moves sa upside if ever na tamaan niya. Ito hasapin naman dito kahit papano. We have some stop loss dito, guys, na diniscuss as well if ever man na mag-against sa bias natin yung price action. Anything can happen dito. Again, risk management is very important. And if mauntog ulit siya dito, like for example, ito na yung pinaka-resistance niya sa 1 hour time frame, tumama na siya dito, there's a probability na pwede pa siyang bumalik ulit dito, guys, no? I think this is potential double bottom if ever man na bumalik yung price action within this area, no? Itong zone na ito, dito sa 1.58 territory. I think that's the support area if ever na bumalik yung price action dito sa baba, guys, no? Kailangan niya lang i-hold to, kasi kung hindi, 0.618 na ating Fibonacci retracement is nasa 1.18, 1.2, no? So yan yung isa sa tinitingnan ko dito if ever man na bumagsak pa yung price action. Upside scenario naman natin dito, guys, since nakalabas na nga ito sa demand zone, kailangan niya munang basagin yung previous retest niya dito, resistance, I think within this area 1.94, na kailangan niyang basagin yan. If ever na mauntog lang siya dito, ay probability na yung minention natin na pwede siyang bumalik ulit ng demand zone, no? So yan yung isa sa mga tinitingnan ko dito. If tumaas pa ito, kailangan niya basagin, and hanap lang ako dito ng potential resistance. Maybe I'll measure lang siguro dito from start ng retracement hanggang dito, guys, no? If ever na mabasag niya to, potentially 2.23 itong area na ito, yung isa sa mga tinitingnan natin. 0.618, 2.4 something, no? So we'll see, kasi hindi pa natin masasabi ang mga zone na yan as long as na below previous retest dito were in below $2, guys, no? So we'll see. And isa ito sa mga tinitingnan ko din na price action. Since available na ito sa market, if you have experience, you can like take advantage yung trend niya dito, guys, no? Isa sa mga magagalaw na pairs ito. But then again, experience is very important in trading. Pwede ka ditong balos if you don't have this understanding and experience, disciplined risk management, guys, no? So ito yung recent update natin kay Pi. Meron tayo ditong mga bots naman kay Pi for ideas, and sa mga nagtatanong na kamusta na ba yung bot natin, ayan, so meron tayo ditong profits. Ito, tapos ito naman automated to. Kapag busy ako is meron siya ditong executions na gagawin. Meron tayong negative dito. Yan yung isa sa mga downside if ever na mag-against sa bias mo yung price action, yung bot mo is magne-negative, guys, no? Just like we observed dito sa pair na ito. Yun, if ever man na gusto nyo magkaroon ng ideas kung paano i-set up yung trading bots, automated AI trading na siya, nag-execute siya ng buy and sell kahit ikaw ay busy or tulog, lalay ko na lang
dito guys, meron tayong ideas niyan na ginawang video before. So, pwede nyo panoorin yan. And see you sa video na yan guys. Maraming salamat ulit sa panunood. Ingat tayong lahat. Peace out. Bye for now.